John 15 verse 13. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. So sabi dito ng Panginoong Kristo, ito yung pinakadakilang pag-ibig na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ito ay nagpapatunay o ito ay nagpapakita sa ating Panginoong Kristo na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin. Isa tayong taong makasalanan, isa tayo, there's none righteous, no not one. Tayo yung tao na, dito nga rin sa church, ang hirap mag-invite ng mga aaten dito sa church. Di ba? Kasi wala naghahanap sa Diyos, wala kahit isa. Pero pag subukan mo, imbitahan sila na meron ditong inuman, meron ditong beer plaza, meron ditong kung ano-anong kasalanan, siguro maraming pupunta rito. Kasi ang tao, mas gusto ng kasalanan kaysa kabananan. Di ba? Alam niyo mga kapatid, ganito yan eh. Greater love is no man than this. At bilang isang taong makasalanan, si Jesus ay namatay para sa atin. Hindi tayo karapat-dapat dahil tayo ay gusto sa kasalanan. Pero mga kapatid, dahil mahal tayo ng Diyos, dahil ang Diyos ay nag-move ng compassion, siya ay nagkatawang tao, siya ay pinanganak ng isang berhen, siya ay binugbog, kinoronahan ng tinig, nilatigo, dinuraan sa mukha, ipinako sa cross, isinakripisyo niya yung buhay niya para sa atin dahil sa compassion. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Pagkanin niyo mabuti, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ang ganda ng sitwasyon niya doon sa langit, ang ganda na ng kanyang kalagayan, pero sa kapila ng mga yon, siya ay nagkatawang tao, tinanggap niya yung mga alipusta ng maraming tao, tinanggap niya yung sakripisyo, yung pambubugbog sa kanya, yung pagdura sa kanya, paglagay ng koronang tinig sa kanya, nagpasan siya ng krus, papunta sa bundok ng Golgota. Lahat ng yon tiniis ni Kristo upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Nagsakripisyo siya. At kapatid, bilang isang Kristiyano, sana marunong ka rin magsakripisyo na i-share naman yung gospel sa iba. Natanggap mo ng libre, i-share mo naman ng libre. Di ba? Kasi naman lang mga kapatid na makisa ka rin sa paghihirap ni Kristo na, Brad, ang init-init, umuulan pa, hindi namin kaya mag-soul winning. Brad, kinakabahan ako pag ang kausap ko ay isang lalaking malaki ang katawan at marami pang tato. Diba? Hindi ko alam kung kaya ko isang sharean. Alam niyo mga kapatid, karamihan ng mga nasharean kong ganon na iniisip ninyong maton na puro tato. Na may mga kulay pa ang buhok, tapos yung mga mata, kala mo, mga ngain. Alam mo, sila yung mga taong mas receptive pa eh. Sa tingin ko lang. Alam niyo yan? Pumunta na kayo sa mga squatter area, mas receptive area. Di ba? Mas maraming mga makasalanan sa kanila. Hindi ko sinasabing manghanting kayo ng mga reprobate ha. Ibig ko sabihin, yung mga tao na mas kinikilala at mas aminado na sila taong makasalanan, sila pa yung madalas na receptive sa gospel. Alam niyo yun? At ito yung gusto ipakita sa atin mga kapatid, na nang tayo'y makasalanan pa, si Jesus ay namatay para sa atin.